Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan matagumpay na napatigil ni Momo at Ocaron ang Bound Spirit sa pagkilos, na naging dahilan upang makalayo sila sa kanilang kalaban. May bigla namang mga di mabilang na tao na sinaniban ng mga patay ang sumunod sa kanila, at nang napaligiran na sila ay lumitaw din ang napakalaking Bound Spirit sa kanilang harapan. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 7 at 8. Nagsimula ang chapter, kung saan labis na nagulat sina Momo at Ocaron sa paglitaw ng Bound Spirit sa kanilang harapan, habang ang mga tao na sinaniban ng mga multo ay patuloy na hinahabol ang dalawa. Sinabihan ni Momo si Ocaron na gamitin niyang muli ang kapangyarihan ni Turbo Granny, habang sinambit ni Ocaron na sigurado ka ba dyan? Kahit gamitin ko ito dito, hindi pa rin tayo makakarating sa kalapit na lungsod. Sinaad ni Momo na kung hindi mo naman ito gagamitin, ay mamamatay tayo. Magtiwala ka sa akin. Sumang-ayon na si Ocaron sa nais ni Momo at mabilis na nagpalit ito ng anyo. Ang ugali ni Ocaron ay nagbago na rin at sinabi nito na pakiramdam ko na parang basura ako. Sinambit naman ni Turbo Granny na nasa kanyang balabal na tapos na ito ngayon. Kung ibibigay mo lahat ang iyong lakas, ay tuluyan ka ng hindi makakagalaw, bata. Agad na sumakay si Momo sa likuran ni Ocaron, habang mabilis na tumakbo ito at binunggo ang mga tao na nasa kanilang paligid. Agad namang nakalayo ang dalawa sa kanilang mga kalaban, ngunit bigla itong bumalik sa pagiging tao at humandusay sa sahig. Si Ocaron ay nagsuka at sinabi na hindi ko kayang mapanatili ito dahil nasa limitasyon na ako, akala ko ay masusuka na ako ng todo. At ang katawan ko, pakiramdam ko parang pinupunit ito. Sinaad ni Momo na bumangon ka, Ocaron, konti na lang ang natitira nating oras. Bigla namang napagtanto ni Momo na nawala si Turbo Granny, sa kadahilanang hindi niya napanatiling gamitin ang kanyang psychic power na pumipigil sa kanya na manumbalik sa kanyang totoong katauhan. Pagkatapos mapansin ni Momo na wala na ang matanda ay biglang lumipad papalayo si Ocaron sa kanya dahil sinipa siya ni Turbo Granny gamit ang kanyang totoong anyo. Aatakihin din sana ni Turbo Granny si Momo, ngunit napigilan niya ito gamit ang kanyang psychic power, ngunit dahil sa lakas ng pag-atake ng matanda ay tumilapon ito. Sinabi ni Turbo Granny na hindi ko kayo hahayaan na makaalis ng basta-basta, ang ayaw ko sa inyo ay hindi niyo binibigyan ng sapat na pagkilala ang mga nakatatanda. Nasa likuran na ni Turbo Granny ang mga napakaraming tao na parang zombie, at kasama din nila ang Bound Spirit. Sinambit naman ni Momo habang humihingal ito na hindi kailangan kong sabihin na talagang kahanga-hanga ka. Sa tingin ko, hindi ko pa nakita ang isang nakatatanda na kayang mangbuli ng mga bata gaya ng ginagawa mo, kaya oo, bibigyan kita ng malaking pagkilala para dyan. Sinabi ni Turbo Granny na magsalita ka ng maayos, tanga. Unti-unti namang nagbabago ang itsura ni Turbo Granny at sinaad na alam kung sinusubukan mong lokohin ang isang matandang babae gamit ang mga bago mong slang. Hindi ko kayang tiisin ang slang mo, at kinaiinisan ko ang mga gustong maging siga na katulad mo, ang sama mo talagang maliit na babae. Si Turbo Granny ay sumanib sa Bound Spirit at pagkatapos ay patuloy na nagsalita ito. Sinabi niya na sige na, simulan nyo nang tumakbo bago ko kayo kainin. Walang saya kung hindi kayo susubok na tumakas. Konti na lang ang natitirang paraan para makaalis kayo sa show no, pupunitin ko ang inyong mga damit ng pira-piraso, at pagkatapos ay aalisin ko ang bawat bahagi ng inyong katawan, bibigyan ko pa kayo ng sapat na oras upang makalayo, 10 minuto o kaya 20 minuto. Nilapitan ni Momo si Ocaron, habang sinabihan niya si Turbo Granny na bigyan mo ako ng 1 segundo. Hindi naman inasahan ni Turbo Granny na 1 segundo lang ang hiningi sa kanya ni Momo, habang sinambit ni Ayase na ang kapangyarihan ko ay nagbibigay daan sa akin na kumapit sa kahit ano. Itinapat ni Momo ang kanyang palad sa tren na dumaan sa kanilang tabi, at bigla nitong ginamit ang kanyang kapangyarihan upang hawakan ito at sumabay sa pagbiyahe ng tren. Si Momo ay nakaakyat sa itaas ng tren kasama ang walang malay na si Ocaron, habang nainas naman si Turbo Granny sa ginawa ni Momo at sinabi na bumalik ka dito, walang hiya ka. Habang kumakapit si Momo sa tren ay sinabi nito sa kanyang isipan na noon, ang Turbo Granny ay tinatawag na 100 km/h Granny, o 100 kilo Granny.
Pero ang pinakamabilis na bilis ng tren ng Takasaki Line ay 120 km per hour. Kung ang pinakamabilis na bilis ng Turbo Granny ay 100 km per hour, ay hindi siya makakahabol sa amin. Agad na sinundan ni Turbo Granny ang dalawa, habang inasar naman ni Momo ang matanda at sinabi, "Nabilasan mo, makupad na ukluban. Hindi mo kayang talunin ito." Patuloy namang hinahabol ni Turbo Granny ang dalawa at sinabi, "Napupunitin kita hanggang sa maging pira-piraso ka." Bigla namang bumagal ng kaunti ang tren na ikinagulat ni Momo, at nang dahil dito ay nakahabol si Turbo Granny. Tumalon ito at naglanding sa pinakalikuran ng tren at sinabi, na napakatanga mo. Walang paraan na makakapagpatuloy ang tren sa pinakamabilis na bilis nito palagi. Kailangan itong bumagal kapag dumadaan ito sa paliko. Pero kaya kung panatilihin ang bilis ko sa 100 km per hour. Ako ang pinakamabilis na matanda pagkatapos ng lahat. Hindi ko hahayaang makawala kayong mga siraulo ngayon. Hinarap naman ni Momo si Turbo Granny at sinabi na hindi kita hahayaang makawala. Linya ko yan. Iniharap ni Momo ang kanyang dalawang kamay sa kanilang kalaban at sinabi pa nito na tama ang lola ko, kung makukuha ko ang atensyon mula sayo, susundan mo kami, at talagang ginawa mo, hanggang sa dulo ng linya. Ang tinutukoy ni Momo ay ang patibong na inihanda ng kanyang lola, kung saan naglagay ito ng napakaraming charm, at mga charm nails na nasa paligid ng dadaanan ng tren, habang ang kanyang lola ay nag-aabang sa gilid. Sinabi ng kanyang lola na maligayang pagdating sa Kamikoshi City. Ginamit ni Momo ang kanyang kapangyarihan, upang pigilan sa pagsulong ang kanilang kalaban, habang sinabi ni Turbo Granny na ikaw na maruming babae. Tigilan mo ang paggamit ng psychic power sa akin. Sinambit ni Momo, na inaamin ko, na napakabilis mo, siguradong hindi ka namuhay ng daang taon nang wala lang, sa palagay ko rin na walang makakatalo sa'yo ng harapan, pero ang larong ito ay akin. Sumigaw ng napakalakas si Turbo Granny, dahil siya ay tumawid na sa patibong na inihanda ng lola ni Momo, na nagsanhi ng pagkasunog ng kanyang buong katawan. Sa sobrang lakas ng apoy na sumusunog sa kanya, ay unti-unti siyang nalulusaw hanggang sa maglaho na ito na parang abo. Ang mga patay na tao na puro mga kabataang babae na nasa kanyang likuran ay nakawala na, at bumalik na ang kanilang mga kaluluwa sa kabilang buhay. Pagkatapos matalo ni Momo ang kanilang kalaban, ay biglang nahulog si Okaron sa tren, habang si Momo ay nakakapit sa kanyang likuran. Ang katawan ni Turbo Granny na lang ang naiwan sa itaas ng tren, at unti-unti na din itong nagiging abo hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Bigla namang nagising si Okaron na naguguluhan dahil hindi niya alam ang mga nangyari at napatanong ito kay Momo kung nasa ang lugar na sila at kung ano na ang nangyari sa kanilang kalaban. Napahiga si Momo sa sahig dahil sa kapaguran at sinabi na mukhang natalo na natin sila. Pagkatapos ng kanilang laban ay sabay na bumangon ang dalawa habang sinalubungan sila ng lola ni Momo. Ang tatlo ay nagpunta sa tunnel kung saan namamalagi si Turbo Granny. Nagdasal ang mga ito sa harapan ng tunnel at nag-alay din ng bulaklak at inumin. Nang matapos na silang magbigay galang sa mga sumakabilang buhay, ay sinabi ng lola ni Momo na sa totoo lang, ayaw ko sanang maging ganoon kabagsik sa kanila, ang tunnel na ito ay lugar ng sunod-sunod na pagpatay sa mga kabataang babae. Mga batang tulad mo, pinagsamantalahan, pinagputol-putol, at iniwang mabulok, hindi nila ginustong maging masamang espiritu. Kami, mga tagapamagitan ng espiritu, ay matagal nang sinusubaybayan ang Turbo Granny, nakakita kami ng karaniwang pattern sa kanyang mga kilos. Palagi siyang lumilitaw malapit sa mga espiritu ng mga batang babae na namatay sa hindi maisip na kaunos-lunos na paraan. Naniniwala kami na maaaring gumagala ang Turbo Granny, upang dalawin ang mga espiritu ng mga batang babae na hindi matahimik at samahan sila. Pero ang mga patay ay hindi pinapayagang manakit ng mga buhay, kaya kailangan namin silang ipadala sa kabilang buhay. Ganoon din sa mga buhay, anuman ang gawin nila, hindi nila dapat bastyusan ang mga patay, walang maliligtas sa mga lumapastangan sa teritoryo ng mga patay, kahit na sila'y patayin. Iyan ang mga alituntunin na dapat sundin ng mga buhay at mga patay upang makasama sila. Kumuha ng sigarilyo ang lola ni Momo at sabay sabing, natutuwa akong ligtas kayong dalawa. Pagkatapos ng lahat, ay nagtungo na ang tatlo sa bahay ni na Momo. Sila ay kumakain, habang ang maglola ay nagtatalo. Sinabi ng naiinis na Momo, na ikaw na matanda ka.
Itigil mo na ang pag-aangkin sa pagkain para lang sa sarili mo. Bigyan mo ako ng alimango ngayon din, o sisirain ko lahat ng mga DVD ng Bakatono mo. Sinambit ng kanyang lola na sige, subukan mo ako. Susunugin ko lahat ng merch mo ng Takakura Ken. Si Okaron ay hinahayaan lang ang dalawa na mag-away, habang patuloy na nagsasagutan ang dalawa. Sinabi ni Momo, na hayop ka. Paano mo kayang banta-bantaan si Takakura Ken ng ganyan, habang sinaad ng kanyang lola, na ikaw ang unang bomanta sa Bakatono ko. Sinabihan naman ni Okaron ang dalawa, na hindi pa ako gutom. Kung gusto nyo ay sa inyo na lang ang parte ko. Mabilis namang kinuha ng dalawa ang pagkain ni Okaron, habang sinabi ni Momo, na ang sinumang hindi gutom kapag may alimango sa harapan nila ay walang silbi. Sinangayunan ni Dodoria ang kanyang apo at sinabi, na hayop ka din. Sinigawan ni Okaron ang dalawa at sinambit, na sa karaniwang sitwasyon ay marami ako kung kumain. Hindi ko inasahan na kayong dalawa ay kayang kumain ng alimango pagkatapos ng lahat ng nangyari. Sinabi ni Dodoria, na ano ang gusto mong kainin at kailan, ikaw na makasariling bata. Sinaad ni Okaron, na wala na ako sa mood na makipag-usap sa inyo. Sinambit ni Dodoria, na kung tunay kang lalaki, tigilan mo na ang pag-angal at pag-iyak, sigurado ka bang may alaga ka dyan? Sinabi ni Okaron, na oo, meron ako. Salamat sa pagbalik nito sa akin, habang sinaad ni Dodoria, na kung ganoon, ipakita mo sa akin, kung talagang meron ka, ipakita mo. Sinaad ni Okaron, na hindi mo ba naiintindihan o ano, habang bigla namang magtatangkang lapitan ni Dodoria si Okaron, na ikinabahala niya at sinabi nito, na tumigil ka. Nababaliw ka na ba? Ayase-san, gumawa ka ng paraan tungkol sa kanya. Hindi pinansin ni Momo si Okaron at patuloy lamang ito sa paglamon, habang sinabihan siya ni Okaron, na mukhang wala kang silbi kapag nasa kabaliwan ka ng pagkain ng crab. Tinitigan ni Dodoria si Okaron, habang napansin naman ito ng binata at sinaad, na anong meron sa tingin na iyan. Ano bang mali ang nagawa ko? Si Okaron ay tumakbo, habang si Dodoria ay hinabol ito at sinabi, na bumalik ka dito. Sinambit ni Okaron, na ang mga nakatira sa bahay na ito ay mga baliw, habang patuloy lang sa pagkain si Momo. Makalipas ang ilang oras, ay tumahimik na sa bahay ni Ayase. Nasa labas na ng bahay si Okaron at sinabi nito sa dalawa, na maraming salamat sa lahat sa inyong tulong. Sinambit naman ni Momo, na gumagabi na, kaya mag-ingat ka, habang sinaad ni Okaron, na magiging ligtas lamang ako kapag nakalaya na ako sa bahay na ito. Sinabi ni Dodoria, na hindi kita pahihintuan na makatakas sa susunod, habang sinabihan siya ni Okaron, na hindi din kita hahayaang makita ito. Pumasok na si Dodoria sa kanilang bahay, habang sinabi ni Momo, na huwag mo na lang siyang pansinin, hindi naman siya seryoso. Wala kang ganang kumain, Okaron, at mukhang hindi ka nasa magandang mood, kaya't sinusubukan lang niyang pasayahin ka. Sinabi ni Okaron, na ganun ba, pasensya na kung napagod kita dahil sa akin. Kinuha ni Okaron ang kanyang bisikleta, at tuluyan na silang nagpaalam sa isa't isa. Napaisip naman si Momo at muli niyang tinawag si Okaron at sinabi, na Okaron. Magkikita tayong muli bukas. Namula ang mga pisngi ni Okaron sa narinig niya kay Momo at sinabi nito, na sige. Kinabukasan si Okaron ay patungo na sa kanilang eskwelahan, at ito ay nagmamasid sa paligid. Sinabi nito sa kanyang isipan, na relax ka lang Okaron. Ito ay isang pagbati lang sa umaga, yun lang. Inalam ko ito ng mabuti kagabi. Nakuha ko na ito ng tama. Hindi ko dapat hayaang malaman ng sino man na baguhan ako sa mga pagbati sa umaga. Biglang nagulat si Okaron dahil nakita niya sa kanyang harapan si Momo na naghihintay, na ikinapula ng kanyang mga pisngi. Sinabi ni Okaron sa kanyang sarili, na teka, kahit gaano kaganda ang samahan namin, bakit siya biglang nagsimula na maghintay sa akin sa gate ng paaralan? Siguro naghihintay siya para sa ibang tao, dapat ko na lang siyang baliwalain para hindi ako maging abala sa kanya. Nang madaanan na ni Okaron si Momo ay biglang binangga siya ni Ayase at sinabi niya sa kanya, na late ka na. Pumasok na tayo. Dito na natatapos ang chapter 7 at 8 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!